Update sa kalinisan sa Bagong Pilipinas program ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Odilon or Odi Pasaraba. Yusek, Odi, magandang tanghali. Welcome to Bagong Pilipinas ngayon. Isang magandang hapon din kasamang niya at sa lahat ng mga watching sa Bagong Pilipinas ngayon. Isang mga bagong Pilipinas para sa mga nagpapakabuting bagong Pilipino. Yes, naimbag nga Aldaw, sir. Alam ko pareho tayong marunong mag-Ilocano. Yes. You're from Cagayan? Yes, Ninya. And I'm from Ilocos sa lahat naman, no? ng mga nanonood na mga kababayan natin sa Ilocano region, the Northern Luzon Group, magandang hapon sa inyong lahat. Alam mo, fiesta sa amin sa Lawag, ha? So happy fiesta. Kadagiti ka Ilyak Idta, Ilocos Norte naman, no? Yes. So una po sa lahat, sir, ha? Kayo po ang USEC for Project Development Management ng Department of Interior and Local Government or DILG, no? So ang una po nating tanong, itong hangarin at kahalagahan nitong kalinisan sa Bagong Pilipinas ng DILG. Pag dati nung kasama ko si USEC Marge, she was also talking about this Kalinisan Project. Yeah. Ano po ito at kailan po ito inilunsad? Yeah. The Kalinisan Project is a new project or program of the Department of the Interior and Local Government na nais nitong gampanin na ipagpatuloy or i-strengthen ang mga nasimulan ng ating mga lokal na pamahalaan sa pagpapaganda, paglilinis at pagpapahalaga ng ating environmental rights, no? Or environmental management. Isa itong mithiin ng ating Secretary Benhar Abalos. Of course, sinusuportahan ang adhikain ng ating mahal na Pangulo that the government should protect, should provide and establish, if not to really solidify a platform wherein our environmental management should be preserved, protected for a healthier and safer environment for our Filipinos, no? So, dito nakaangkla ang ating Kalinisan Project wherein gusto lang nating iparamdam sa ating mga kababayan ng lokal na pamahalaan ay may mandato sa pagpapaganda, paglalayong malinisan, magiging safe, and at the same time, maginhawa at kaaya-ayang kapaligiran para sa lahat. Yes, talaga naman na it starts sa local government or I should go as far as saying sa mga barangay at sa sarili niyo pong mga backyard. Totoo yan, Ninya. Yes, sir, Ninya, I should say. At kailian, pwede rin, ano, Yusek? Exactly. Well, so alam mo, nakikita yan sa pag may dinadalaw po tayong mga LGU or mga napapadaan tayo sa iba't ibang probinsya, makikita mo yung mga malilinis na probinsya. And from there, you can judge anong ugali ng mga tao doon eh. Or siguro, ng mga namumuno kasi kailangan may political will. So, kumusta naman po ang reception ng ating mga LGU sa proyektong ito? As I mentioned a while back, hindi naman natin indilingid sa ating nakikita na barangays, municipalities, as well as our cities and provinces have started, maintained, and sustained mga environmental projects, clean-up drive sa ating mga coastal resource, sa ating mga esteros, sa ating mga palengke. Meron nga silang mga clean and green barangay pa rin hanggang ngayon. At sa mga piyesta ng ating mga munisipyo, syudad at probinsya, they still value itong mga patimpalak na pinakamalinis na barangay, pinakamalinis na munisipalidad, pinakamalinis na river. And meron din tayong mga coastal, clean-up drives. So anong ibig sabihin nito? The DILG in support of PBBM's drive to really establish na malinis, mas kaaya-aya at mas fresh na Pilipinas, bagong Pilipinas, kino-concretize at sinosolidify, ini-strengthen lang ng pamunuan ng DILG katubang ang mga iba't ibang ahensya, of course, the DNR at DOH as well, na we need to level up itong mga initiatives at the barangay level hanggang sa munisipyo, hanggang sa probinsya to ensure that people are aware, to ensure that they are part of it, to ensure that the fundamental function of the government is kailangan iparating sa ating mga bagong henerasyon na pinapahalagahan natin ang dignidad at integridad ng environment or kalikasan. Yes.
Ito pong mga pinapakita sa video ang lilinis at talaga namang walang ginawa kundi maglinis yung ating mga kababayan. But it's more than yung aesthetics, no? Hindi lang po, syempre importante na malinis at naglilinis tayo, pero it goes beyond that. Totoo yan. The public value of the Kalinisan Project is to ensure that the public should be engaged. The people should be in solidarity with the government. They should be part of the government. Hindi pa pwedeng si Secretary Benhar Abalos maglinis sa isang barangay, and that's it. Yes. He only shows or exemplifies leadership as well as our other local officials na we are stakeholders, stewards of a cleaner and more beautiful environment. So with you, the members of the household, the Sangguniang Kabataan, parents, students as well. So this is a beautiful bayanihan typification, and it is one character that history had enshrined, that the Philippines is a beautiful place for bayanihan, and we can go further by making more bayanihan in the Kalinisan Project niya. Ayan sir, sa ilang administrasyong nagdaan, nais po ng ating mga kababayan, syempre yung pangmatagalang resulta po sa mga clean-up drive ng mga munisipalidad. Kabilang din po ba sa programang ito yung mga long-term solutions natin at maaari po ba kayo magbigay ng mga halimbawa? Ninya, last week we have the Waste Management Summit, the Water and Waste Management Summit with DNR is one example of a program that values our natural resource, the water, our rivers, our other sources of water. And in the Seal of Good Local Governance, environmental management, protection, and preservation for 7-year run ng SGLG ay isa sa mga pinakamatanda, pinakauna, pinaka-original na performance indicator ng Seal of Good Local Governance for the performance audit ng ating mga LGUs all over the country. In other words, kahit papaano, hindi nag-remiss ang DILG na ilagay sa consciousness ng bawat liderato, they may come in or they may go, not environmental protection and management, one of which is sanitation, water, and other projects that would really lead to good results for protecting and giving dignity and integrity to environment is the SGLG. And ito nga, binababa din natin ito sa ating mga barangays wherein we have the Barangay Seal of Good Local Governance wherein environmental component is also part of it. Under RA 9003, alam naman natin sa bawat barangay, sa bawat munisipyo, syudad at probinsya, we value solid waste management. Yes. Okay? Maraming investments ang ating lokal na pamahalaan in terms of material recovery facility, as well as septage waste management, as well as collection of garbage, the value proposition of composting, as well as materials recovery for livelihood. Ang dami ng mga derivatives na ginagawa ng ating mga lokal na pamahalaan sa basura, as well as making investments, putting investments sa ating mga wastewater management. So, hindi pa man perpekto, pero nakikita natin ng ating mga lokal na pamahalaan ay nagbi-build up ng kakayahan and investment sa larangang ito because they know for a fact that they owe it to the future generation as well as the present generation, much more to the past generation, that the Philippines is a better place if we are safer, if we are healthier, and we have cleaner air, water, and land. Yes. Speaking of what you just mentioned, yung solid waste management at yung mga basura, kasi isa po yan sa mga malalaking problema, no? Lalo na sa mga urban or mga syudad katulad ng Metro Manila. No? Maaari niyo po bang ibahagi sa amin yung ilang mga guidelines sa mga programa ninyo at sa kasalukuyan, ano po yung mga challenges na hinaharap po ninyo para ipatupad ang mga programang ito? Maganda po pakinggan, maganda po yung mga naririnig natin mga investments, pero pag nandyan po yung mga baha, lalo na sa Metro Manila, for example, makikita mo na parang nandyan pa rin po yung mga kalat at basura ng ating mga kababayan. Ang katotohanan niya ay
we recognize and we acknowledge that every local government unit has its own nuances, has its own, dynamic landscape for local governance. That's why no other than Secretary Benhar Abalos will always elicit strong leadership of local government units to put primacy to environmental management and protection. So, as I mentioned a while back, what really, kung ano yung parang communalize or nagseset ng criteria for commonality among our local government units in terms of setting the guidelines is, of course, the seal of good local governance in relation to compliance of our local government units relative to solid waste management or RA 9003, both solid and liquid waste management. We have also established in our memorandum circular the Kalinisan Project, particularly the indicators therein for assessment, quarterly assessment that would involve, of course, kalinisan, that's the cleanliness, greening the barangay, as well as innovations and practices that have been sustained, particularly the materials recovery facility, paano nila ginamit ito, and community engagement. Yes. The involvement of various sectors in the society, and tingnan natin kung paano nila mas lalong pagulungin ang function ng barangay, ng munisipyo, syudad at probinsya niya. In other projects or programs relative to environmental protection, we are in coordination, of course, with DNR. As I mentioned a while back, the leadership of Secretary Benhar would always be respectful sa mga prime mandate ng DNR in relation to environmental protection. But we always prepare our local government units to be ready, to be resilient, to be responsive and receptive on compliance to special laws, particularly on environmental regulations. Yes. And yun naman para naman sa partisipasyon nga ng ating mga kababayan, syempre hindi naman lahat ay iaasa rin natin sa ating mga leaders. Pwede niyo po bang ibahagi sa amin ang ilan sa mga basic na paraan ng usaping solid waste management sa kanya-kanya nating tahanan? Mula po sa inyo dyan sa DILG. Sa DILG, we always respect the principles of the 4 R's. The recycling process, the reclassification, the reuse of materials, because napakahalaga nito at lagi nating kinakapacitate ang ating mga lokal na pamahalaan para mas lalo nilang mapagtagumpayan ang success nitong RA 9003. Alam mo niya, kamakailan lamang, it was brought to our attention plights of our communities in relation to collection of garbage, the disposal of such, and also itong usapin na pangongolekta ng fees. Again, sa ating mga kababayan, ang ating lokal na pamahalaan ay may karampatang kapangyarihan para magbigay ng solusyon. This may be a hard project or a legislative action para maprotektahan ang kapakanan ng bawat isa. And kung may mga fees or charges man na i-impose, this has something to do because may mga investment sila sa ating mga solid waste projects. So isa nga dyan yung landfill natin na napaka-expensive, isang usapin, napakalagang usapin with DNR ng kakayahan ng ating mga lokal na pamahalaan ay being tested on the compliance of every municipality or city to really have to establish, a sanitary landfill. And may mga pag-uusap naman na that we can do clustering, that the provincial government can be of help or aid to our 4 to 6 class municipalities in particular or our municipalities in general na walang kakaya mag-establish ng sanitary landfill. And napaka-progressive naman ng usaping ito. So in relation to our household, please, kailangan natin ng suporta ninyo, kailangan nating isa puso at isa diwa din ang mga polisiya ng gobyerno dahil
the government can only do so much, Nina. All right. The government can only do so much, and the government is inspired to really work, to really function the way it must be kung may suporta, may pagkakaisa, at may bayanihan kasama ang ating mga mamayang Pilipino, Ninya. Okay, sir, yung simple lang paghihiwalay sa nabubulok at hindi nagbubulok, di ba? Minsan ginagawa rin naman po namin yan sa mga household namin. Kaso pagdating nung nangongolekta, hinahalo-halo naman niya. Wow! So ito ay usaping kakayahan, no? The competency ng ating mga local functionaries sa mga namamahala sa ating solid waste disposal and management. Itong sinabi niya is a classic plight din ng ating mga you're representing the voices of the households. So sa ating mga lokal na pamahalaan na nakikinig, so sa tingin ko, this is a progressive constructive recommendation na kailangan nating magiging mas seryoso sa classification, reclassification, segregation. Yes, it might sound simple but it goes a long way po kasi kung talagang nakikita rin natin na stricto rin sila, no? At talagang they make sure na ito talaga yung rules, kailangan nyo pong sundin para mahikayat na rin yung buong komunidad na sabi nyo magkaisa para po sa kalinisan project. Based on my experience niya sa Barangay Kamuning, hindi nila kinukuha ang basurahan namin Pag hindi nakaseparate properly. Oy, maganda yan. Yes. Congrats sa Barangay Kamuning. May mga lokal na pamahalaan Yes. din na sobrang ang enforcement is really strict. They really mean business in terms of segregation, and we salute them. Alright. So sana maraming gumaya po na sa ganyan. Stricto pero para sa ikabubuti ng lahat. So maraming salamat po sa inyong oras. Yusek Odi Pasaraba, Yusek for Project Development Management ng DILG. Thank you, sir. Isang karangalan niya na mapakinggan ang DILG sa programa ng ating Bagong Pilipinas Pilipinas ngayon. ngayon. Secretary Benhar Abalos is always extending his gratitude as well as his regards sa lahat ng mga nanonood ngayon sa Bagong Pilipinas ngayon. Maraming salamat at bukas ang ating DILG sa inyong mga rekomendasyon, sa inyong mga suhestyon, at kung paano namin masalong pagbutihin ang aming pagseserbisyo sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat. Thank you.